Maraming salamat po sa inyong pagbili. Sana'y makita ko po kayo ulit. Wika ni Jasmine, ang boses ay puno ng taus-pusong kasiyahan. Nagsimula ng lumubog ang araw, habang si Jasmine ay nagbigay ng maliwanag ng ngiti sa customer na katatapos lang bumili sa coffee shop. Sino ba namang hindi mapapangiti? Kahit papaano ay may naging customer naman sila noong araw na iyon. Ngumiti ang customer pabalik. Thank you din sa mabilis na paggawa ng order ko. Bahagya namang natawa si Jasmine. Opo. Siyempre, pang-5 pa lang po kayong customer namin ngayong araw. Actually, first time ko lang dito. Napadaan lang para i-try. Kapag nagustuhan ko, babalik ako. Nakangiti pa nitong sabi. Yumuko naman agad si Jasmine. Salamat po. Sana po bumalik po kayo ulit. Habang palabas na ang huling customer, lumabas si Sir Alberto, ang kanyang boss, mula sa staff room. Bahagya siyang natigilan sa pagpupunas at tiningnan ang boss niyang panot. Hindi talaga ito ngumingiti, kaya palagi na lang siyang kinakabahan. Jasmine, sabi ni Sir Alberto, kailangan kitang kausapin saglit. Sir, bakit po? Parang tumalon ang puso ni Jasmine. Hindi naman bihira na makipag-usap si Sir Alberto sa mga empleyado. Sige po. Inutusan siya nitong sumunod patungo sa opisina sa likod. Habang naglalakad sila sa pasilyo, sinubukan ni Jasmine na pakalmahin ang nerbiyos na nabubuo sa kanyang dibdib. Pagkapasok, isinara ni Sir Alberto ang pinto. Tinitigan muna siya nito bago muling nagsalita. Pasensya ka na, Jasmine, sabi ni Sir Alberto sa kanya. Ayokong magkaroon ng ganitong pag-uusap, pero ang sitwasyon ng coffee shop, mahirap na kasi at nasa alanganin na. Ang totoo niyan, nalulugi na talagang negosyo. Alam mo naman siguro yon, kasi araw-araw kong nandito sa store. Kaya nakagawa kami ng isang napakahirap na desisyon. Parang may dilubyo na paparating sa dibdib ni Jasmine habang nakikinig. Mahigit 2 taon na siyang nagtatrabaho sa coffee shop na yon. May mga ups and downs ang store, pero sa lahat ng naging workplace niya, doon labis na naging komportable si Jasmine. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay, pero sinubukan niyang magpakatatag. Ano pong ibig mong sabihin? Ayos lang po bang negosyo? Alam ko po na medyo mabagal, pero may mga pumapasok pa naman po sa store kahit papaano Mayroon po bang pwede akong gawin para makatulong? Kahit ano po, pwede niyo pong ipagawa sa akin, basta makakabuti po rito sa store. Malalim na huminga si Sir Alberto. Salamat, pero hindi na kasi kakailanganin pa, Jasmine. Itong desisyon namin, wala itong kinalaman sa iyong performance. Alam namin kung gaano ka ka-effective sa trabaho mo. Sobrang sipag mo na kami ng asawa ko naghihinayang na rin talaga. Isa ka sa mga pinakamagagaling na dumaan sa aming empleyado. Pero ang katotohanan, hindi na kasi talaga kumikita ang coffee shop. Isasarado na namin ito. Ngayon ang magiging huling araw mo. Napapikit si Jasmine. Hindi kayang tanggapin na mawawalan siya ng trabaho at sa pinakapaborito niya pang workplace. Sandali, ano po? Wala na po ba talagang pag-asa? Sayang naman po kapag sinara tong coffee shop. Bumaha ang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi lang naman kasi simpleng trabaho yon. Minahal niya ang trabaho. Baka naman po pwede pa. Baka may pwede pa po kayong trabaho para sa akin. Pakiusap pa ni Jasmine. Bawat araw po ako nagtatrabaho dito. Binigay ko po ang aking best. May mga kapatid po akong umaasa sa akin. May pamilya pa po ako sa probinsya na umaasa po sa akin. Kami lang po ng ate ko ang sumusuporta sa kanila. Hindi ko po kayang mawalan ng trabaho, Sir Alberto. Mahirap pa naman pong maghanap ng trabaho sa panahon ngayon. Ayaw niyang magmakaawa ng ganoon, pero alam niyang mahirap maghanap ng trabaho. May mahanap man, problema naman ang amo, pati na rin ang sahod. Pagkatapos, overwork pa. Ayaw niyang mawalan ng trabaho. Parang gusto niya nalang umiyak sa harap ni Sir Alberto at magmakaawa na ilaban pa ang coffee shop. Pero sino ba siya para sabihin iyon? Hindi naman siya ang namumuhunan. Paano niya ipapaliwanag yun sa mga kapatid? Lagi pa naman umaasa sa kanya. Dahil magkano lang bang kinikita ng kanyang mga magulang?
Lumuwas pa nga siya sa Maynila kasamang boyfriend niyang si Nico, lalo na't wala silang gaanong oportunidad sa probinsya. Yumuko si Sir Alberto, ngunit ang mga mata nito ay puno ng kalungkutan. Naiintindihan ko, Jasmine. Alam ko naman na matindi rin ang pangangailangan mo. Hindi ko nais na may mawala ng trabaho. Pero buo na ang desisyon naming mag-asawa at wala na kaming magagawa ron. Hindi na rin namin talaga kayang i-survive ang pagkalugi nito. Naglabas ito ng maliit na sobre mula sa drawer at iniabot kay Jasmine. Narito ang iyong compensation. Hindi to malaki pero ito lang ang kaya kong ibigay. Pasensya na talaga. Tinitigan ni Jasmine ang sobre sa mga kamay niya. Hindi na siya pwedeng magpumilit. Kung hindi na talaga magagawa ng paraan ng kanyang mga amo, ano pang dahilan niya para makiusap na huwag siyang tanggalin? Pasensya na, Jasmine. Sabi pa ulit ni Sir Alberto. Hindi namin to gustong mangyari, pero wala na rin naman kaming ibang pagpipilian. Marahan na lang siyang tumango. Opo, naiintindihan ko. Marami pong salamat. Tumayo si Jasmine at umalis na sa opisina ni Sir Alberto. Pinipigilan niyang pumatak ang mga luha at pinakalma ang sarili. Alam niyang kailangan niyang maging matatag, hindi lang para sa sarili, kundi para sa kanyang pamilya. Nang mawala ng trabaho, bumalik na muna siya sa probinsya. Pagka-uwi ni Jasmine sa kanilang bahay, hindi niya alam kung papaano sasabihin na nawalan siya ng trabaho. Tina, Andre, nasan si nanay at tatay? Tanong ni Jasmine sa mga kapatid na nakaupo sa sala. Ala ate, umuwi ka pala. Sa kusina si nanay, si tatay naman nasa likod. Sagot ni Andre sa kanya. Pumunta siya sa kusina kung saan ang nanay niya ay naglalagay ng pagkain sa mesa. Lumapit si Jasmine at mahigpit agad itong niyakap. Nay, nagulat naman ang kanyang ina. Abay, nakakagulat ka naman. Hindi ka man lang nagsabi na uuwi ka. Ang higpit ng yakap mo, anak. May problema ba? Pumasok naman ang kanyang ama, dala ang bulok nito. Oh, ano nangyari? Bigla kang umuwi. Ayos ka lang ba? Nay, tay, may kailangan pa akong sabihin sa inyo. Sabi ni Jasmine at hinila agad ang isang upuan. Anak, anong nangyari? Tanong ng kanyang tatay habang naghuhugas ng mga kamay. Nawalan po ako ng trabaho. Hindi ko po inaasahan pero kinakailangan na po nilang isarang coffee shop na pinagtatrabahuhan ko kasi nalugi na daw po. Walang kita, kaya po tinanggal na nila kami. Isasara na lang daw po nilang coffee shop. Ang boses ni Jasmine ay may halong lungkot at pagkabigo. Kaya ba bigla kang napauwi rito? Tanong ng kanyang ina at puno ng pag-aalala ang mukha nito. Sana sinabi mo para nasundo ka namin sa terminal kanina. Tinapik naman ng tatay niya ang kanyang balikat. Minsan talaga ganun ang buhay, anak. May mga pagkakataon na kahit anong pagsusumikap mo, wala kang magagawa. Pero hindi ibig sabihin na tapos na ang lahat. Bangon ka lang ulit, bawi sa buhay. Tumango naman ang kanyang ina. Anak, hindi mo kailangang mag-alala. Alam kong iniisip mo kasi nag-aambag ka rito sa bahay at sa mga kapatid mo. Pero magpahinga ka na muna siguro. Napagkakasya pa naman namin ng tatay mo ang kinikita namin. Huwag kang panghinaan ng loob. Magpahinga ka muna at mag-isip. Hindi ka namin itutulak na maghanap agad ng trabaho. Kaya natin lahat yan basta't magkakasama tayo. Pero nay, tay, paano po tayo? Tanong ni Jasmine at medyo naluluha na. Ang mga kapatid ko po, umaasa sa akin. Lalo na yung si Tina at malapit na ngang tumungtong sa kolehiyo. Huwag mong alalahanin yun, anak. Sabi ng kanyang ama at ipinagsandok pa siya ng pagkain. Nawalan ka ng trabaho kaya magpahinga ka muna. Walang madali sa buhay. Pero alam naman namin ng nanay mo na kaya mo yan. Oo nga, Jasmine. Dagdag pa ng nanay niya. Pahinga lang muna bago ka maghanap ulit ng trabaho. Siguruhin mong buo ang loob mo at handa ka magsimula muli. Hindi naman ibig sabihin na natigil ka na ay tapos na ang lahat. Sa kakaunting tiis lang naman, sa pagtitipid para magkasya ngayong wala ka pang trabaho. Hinawakan ni Jasmine ang kamay ng kanyang mga magulang. Tila talaga ibinabangon siya ng mga salitang natatanggap niya mula sa mga ito. Sa mga sandaling iyon, nahanap niya ang lakas na hinahanap niya.
Hindi siya nag-iisa. Palaging nasa kanya ang kanyang pamilya, kaya tamang wala dapat siyang ikatakot. Salamat po sa inyo. Tamang desisyon na umuwi po muna ako. Kapag pinanghihinaan po ako ng loob, alam ko pong kayo ang takbuhan ko. Hindi ko po alam kung ano ang gagawin ko kung wala kayo. Napayakap siya muli sa mga ito. Halina kayo, kumain na muna tayo, sabi pa ng kanyang ina. At sa gabing yon, habang ang kanilang bahay ay puno ng mga kwento at tawanan, natutunan ni Jasmine na kahit mawalan siya ng trabaho, walang kaso sa kanyang pamilya. Ang mga ito pa lang, nagsilbi ng lakas para kay Jasmine para magpatuloy. So, kamusta ang araw mo? Tanong ni Nico, ang kanyang boyfriend. Nagtatanong ang kanyang nobyo, pero para bang wala naman talaga ang isip nito sa kanila. Halos hindi ito tumitingin sa kanya. Nakatutok lang sa cellphone ang mga mata habang may tinatype ito. Bumuntong hininga si Jasmine, pilit na pinipigilan ang pagkabigo. Okay naman, naghahanap ako ng bagong trabaho, pero mahirap talaga maghanap ngayon. Makakahanap ka rin, simpleng sabi ni Nico at abala pa rin sa pagtatype. Hindi ko alam babe, ang hirap nga eh. Pagkatapos ay baka malasin pa ako sa magiging amo ko kapag nagkataon. Sabi ni Jasmine habang nakatulala sa mga dumadaang sasakyan. Kanina, sinubukan ko sa BPO. Hanggang ngayon, hirap pa rin akong matanggap. Napakunot ang noo ni Nico. Hati ang atensyon sa kanya pati na rin sa cellphone nito. Oo nga. Naramdaman ni Jasmine ang paninikip ng kanyang dibdib. Sayang talagang trabaho ko sa coffee shop, babe. Dream job ko pa naman yon. Alam mo naman na pangarap ko maging barista, hindi ba? Gusto ko ng sarili ko sanang coffee shop. Ang sakit na nawala sa akin ng trabaho na yon. Kasi nagsikap naman ako para matanggap nung panahon na yon. Tanda ko, napigtas pa nga ang sandals ko habang papunta doon. Hindi pa ako confident na matatanggap kasi nga probinsyana ako. At ngayon, bigla na lang nawala. Hindi ko alam kung anong susunod kong gagawin at pakiramdam ko, nawala na ang lahat. Patuloy pa rin sa pag-scroll si Nico, kaya hindi maiwasang mairita ni Jasmine. Pakiramdam niya, hindi naman talaga ito nakikinig sa lahat ng mga sinasabi niya noong mga oras na iyon. Nico! Hindi na napigilan ni Jasmine na bulyawan ng binata. Pwede bang mamaya na yung cellphone mo at makinig ka naman sa akin? Kanina pa ako nagsasalita rito pero hindi ka naman nakikinig. Sumasagot ka nga. Para ka namang lutang. Nagulat si Nico at napatingin kay Jasmine. Ano nangyari? Nakikinig naman ako. Hindi ka nakikinig. Naiinis na sigaw ni Jasmine at itinapo na ang kanyang mga pinagkainan. Nakatuto ka sa cellphone mo simula nang magkita tayo. Paano kita kakausapin kung hindi ka naman nakikinig? Kaya nga ako nag-aya ng date kasi gusto kong may makausap o mapagsabihan lang ng mga problema ko. Gusto kong damayan mo man lang ako o i-comfort para naman gumaan ang loob ko. Pero hindi mo naman ginagawa at busy ka dyan sa kaka-cellphone mo. Sino ba kasi ang kausap mo? Wala lang to. Sa trabaho lang. Inilapag nito ang cellphone at may bahid ng guilt ang mukha. Sorry, hindi ko intensyong baliwalain ka. May message lang ako mula sa trabaho na kailangan sagutin. Ano nga ulit ang sinabi mo, babe? Nanlaki ang mga mata ni Jasmine. Ano? Anong ibig mong sabihin na ano ulit ang sinabi ko? Nico, sinabi ko na kung anong nararamdaman ko. At ang iniisip mo lang ay ang mga message mo sa trabaho? Alam ko naman na work mo yan, pero sana intindihin mo ko ngayon kasi tayo ang magkasama. Pwede rin na kung nag-aya ako ngayon, sana tumanggi ka na lang, hindi ba? Maiintindihan ko naman kung busy ka. Lumingon sa kanya si Nico at sinubukang hawakan ng kamay niya. Sabi ko nga, sorry Jasmine. Pero sobrang busy sa trabaho ngayon at may kailangan akong ayusin. Pero nandito naman ako para sa'yo ah. Kaya nga ako pumayag na lumabas tayo ngayon. Tumayo si Jasmine at mas lalo lang nainis sa mga sinabi ni Nico. Hindi. Para kang wala sa tabi ko. Masyado kang abala sa cellphone mo at trabaho para alamin kung anong nararamdaman ko. Nawalan ako ng trabaho at mabigat ang kalooban ko. Pero puro tango ka lang at mga tipid na mga salitang binibigay mo sa akin. Pagkatapos, ibabalik mo lang ang iyong paningin sa cellphone mo na para bang wala lang akong halaga. Ang restaurant na puno ng tawanan at usapan kanina ay parang sandaling huminto sa kanilang paligid. Hindi siya perpektong tao. Kapag naiinis siya, talagang maiinis siya. Napakarami ng sinabi kanina ni Jasmine pero hindi naman pala nakikinig ang kanyang boyfriend. Gusto pa talagang ipaulit sa kanya.
Jasmine, ano ba? Bakit ka nakikipag-away? Ang babaw ng rason mo. Pag-usapan nga natin to. Hindi lang ako nakinig. Galit ka na agad. Hindi mo maintindihan na sa trabaho naman talagang ginagawa ko. Sabi pa ni Nico at tunog defensive. Hindi agad siya nakapagsalita. Mata man niyang tiningnan ng kanyang boyfriend. Siguradong magiging away ng ilang araw ang pagtatalo na yon. Mahal niya si Nico pero may mga ugali talaga ito na minsan kinaayawan niya. Katulad na lang ng sandaling yon, kung kailan kailangan niya ng kausap, saka naman ito hindi nakikinig sa kanya. Hindi ko intensyon na hindi makinig. Sorry, busy lang talaga. Pinipilit ko lang na tapusin ang mga kailangan kong gawin habang kasama kita, okay? Hindi ibig sabihin na hindi naman ako nakikinig. Sinubukan pang paliwanag ni Nico sa kanya. Umiling si Jasmine at tumayo na lang. Hindi ko nararamdaman ang atensyon mo, Nico. Parang mas concerned ka pa sa cellphone mo, sa trabaho mo, kaysa sa akin. Rest day mo na ngayon at ako ang kasama mo. Pero yan pa rin ang inaatupag mo. Nung mga nakaraang araw, inuunawa ko na nga lang na distracted ka palagi kahit kasama mo ako. Ngayon lang ako umuot sa'yo ng ganito. Tapos, hindi mo pa ako mapagbigyan? Dapat, itong oras natin magkasama. Pero parang may kausap lang akong pader. Eh di sana, hindi na lang tayo nag-date at nanatili na lang ako sa inuupahan ko. Tumayo na rin si Nico at napo-frustrate na rin sa mga sinasabi niya rito. Sabi ko nga, sorry. Bakit ba hindi ka makaintindi? Iyan ang bagay na hinihingi mo sa akin pero hindi mo magawa para sa akin. Pinipilit kong maging nandito para sa'yo. Pero ang hirap kapag ganitong busy ako. May buhay din naman ako. Labas sa pagiging boyfriend mo. Ano bang gusto mong gawin ko, Jasmine? Alam mong importante sa akin ang trabaho ko. Hindi ko naman sinasadya na hindi ka pansinin. Dumaan sa puso ni Jasmine ang sakit. Gusto ko lang ang atensyon mo, Nico. Wala ba akong karapatang hilingin yon? Hindi ko kailangan na ibigay mo ang lahat ng oras mo para sa akin. 2 oras lang o 3. Yun lang naman ang hinihingi ko. Kaya sana habang kasama mo ko, sana sa akin ka muna. Ano bang mahirap sa gusto ko? Kailangan ko lang naman na makinig ka sa akin kapag kailangan ko ng kausap. Pero imbes na ganun, mas inuuna mo ang cellphone mo, ang trabaho mo, kahit rest day mo naman. Uuwi na ako, sabi ni Jasmine at kinuha ang kanyang mga gamit. Ayoko na mag-away pa tayo. Nainis lang ako lalo. Kailangan ko lang ng space. Diyan ka na at tupagin mo na lang palagi ang trabaho mo. Napabuntong hininga si Nico pero hindi man lang siya sinundan. Naiinis siyang pumunta sa sakayan ng jeep. Pinunasan ni Jasmine ang mga luha. Ang buwisit na yon, hindi man lang ako sinundan o hinatid hanggang sakayan. Boyfriend ko ba talaga yon? Bakit ba parang wala siyang pakialam sa akin? Ang kanilang gabi na dapat sana'y puno ng tawanan at ginhawa, nauwi sa katahimikan at pagtatalo. Mapakla na lang tumawa si Jasmine. Pero lumipas ang mga araw, napag-isip-isip na rin naman ni Jasmine ang mali niya. Kaya natagpuan na lang niya ang kanyang sarili na nakatayo sa harap ng pinto ng apartment ni Nico. Hawak niya ang isang maliit na supot na may lamang pagkaing niluto niya. Ilang gabi niyang iniisip ang kanilang pagtatalo, inuukit sa isipan ang bawat salita, bawat sandali. Alam niyang sobra ang naging reaksyon niya. Nais niyang humingi ng tawad, ayusin ang lahat sa pagitan nila. Namimiss niya na rin naman kasi si Nico. Humugot siya ng malalim na hininga bago buksan ang pinto. Nakita niya agad sa sala si Nico. Nakasuot ito ng boxer shorts lamang. Nanlaki pa ang mga mata nang makita siya. Jasmine? Nag-aalangan ang boses nito, parang hindi siya inaasahang dadalaw pagkatapos ng nangyari. Anong ginagawa mo dito? Gusto ko lang sanang magdala ng pagkain. Ipinagluto kita ng favorite mo, sabi ni Jasmine sa malumanay na boses. At gusto ko lang humingi ng tawad sa lahat. Hindi ko dapat ginawa yun sa'yo. Frustrated lang ako at hindi ko na kaya pang pigilan. Pasensya na. Hindi agad sumagot si Nico. Nahalata ni Jasmine ang pagdapo ng mata ni Nico sa likod niya at parang may tensyon sa katawan nito. Para bang may itinatagong bagay. Napansin niyo ni Jasmine, ngunit hindi niya nainisip pa. Nandoon siya para ayusin ang lahat, hindi para gawing mas masama pa sa kanyang mga hinala. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Jasmine habang itinataas ang supot ng pagkain bilang munting alok ng kapayapaan sa pagitan nila. Bago pa makasagot si Nico, narinig niya ang tawa ng isang babae mula sa loob ng kwarto.
Kumunot ang noo ni Jasmine at parang nanigas ang puso niya. Agad siyang tumingin sa bahagyang nakabukas na pinto. Lalapit na sana siya roon pero naunahan siya ni Nico at mabilis na isinara yon. "Sino yon? Umalis ka dyan, titingnan ko," mariing sabi ni Jasmine. Napalunok naman sa kaba si Nico. "Jasmine, wag na. Mabuti pa, umuwi ka na muna." Tinulak niya naman ito. "Sinabi na nang tumabi ka? May babae ka rito?" Pagbukas ni Jasmine ng pinto, nakita niyang isang babaeng nakahubad sa kama ni Nico. Tanging kumot lang ang tumatakip sa katawan ng dalaga. Gulat na gulat naman ang babae at nagmamadali sa pagbibihis. "Jasmine!" Mahina at kinakabahang tawag sa kanya ni Nico sabay hawak sa kanyang braso. Nakatayo si Jasmine doon na parabang isang minuto ang lumipas. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hindi makapaniwalang tinitingnan ang ayos ng kwarto. Hindi niya kayang paniwalaan ang nakikita. Ang supot ng pagkain ay nahulog mula sa kanyang kamay. "Nico!" Bulong ni Jasmine habang nanginginig ang boses. "Ano to? Sino siya?" Pilit siyang hinarap ni Nico. "Jasmine, sandali lang. Please, hayaan mong ipaliwanag ko." "Paliwanag?" Putol ni Jasmine sa gusto pang sabihin ng binata. "Paano mo ito nagawa sa akin, Nico? Pagkatapos ng lahat? Pagkatapos ng matagal na panahon nating may relasyon, ganitong..." Bago pa matapos ang kanyang pangungusap, mabilis na tumayo ang babae mula sa kama at kinuha na ang mga gamit nito. Nagmamadali itong umalis ng kwarto. Gusto niyang hilahin ang buhok ng dalaga, saktan ito ng maigi, pero pinigilan naman siya ni Nico. Sa sobrang gigil at galit niya, kay Nico dumapo ang kanyang mga pananakit. Itinaas naman ito ang mga kamay bilang depensa. "Jasmine, pasensya na. Pakiusap. Hayaan mong ipaliwanag ko. Hindi ko intensyon na masaktan ka." Pakiusap ni Nico at nagsisimulang pumatak ang mga luha sa pisngi. "Isang pagkakamali lang to. Nalito lang ako at..." "Hindi, Nico!" Sigaw ni Jasmine at malakas na tinulak ang binata. "Isang pagkakamali? Hindi to pagkakamali. Manloloko ka. Nagsinungaling ka sa akin. Niloko mo ko. Nag-away lang tayo, nasa piling ka na agad ng iba. Mga baboy kayo. Paano mo to nagawa sa akin? 3 taon na tayo pero nagawa mo pa akong lokohin. Paano mo ko tinitignan ng diretso sa mata araw-araw? Sinasabi mong mahal mo ko tapos ginagawa mo to. Ang landi mo, Nico." Pilit gustong abutin ni Nico ang kanyang kamay pero hindi niya yung ibinigay. "Pasensya na, Jasmine. Talagang hindi ko sinasadyang masaktan ka. Mahal kita. Pakiusap, ayusin natin to. Kaya pa natin tong ayusin. Pakiusap." Napalayo si Jasmine, ang puso'y parang hiniwa ng paulit-ulit. Tumulo ang mga luha niya at mariing umiling. "Hindi na, Nico. Tapos na ako. Sa tingin mo pagkatapos ng nakita ko magiging okay pa tayo? Hindi, Nico. Grabe ang ginawa mo sa akin." Tumalikod siya kay Nico habang puno ng mabigat na sakit ang kanyang dibdib. Naglakad siya patungo sa pinto. Nagtangkang sumunod si Nico pero malakas pa rin niya itong itinulak. Nabuksan na ni Jasmine ang pinto at naglakad papalabas. "Jasmine, pakiusap." Umiiyak na sabi ni Nico at puno na ng desperasyon ang boses. "Huwag mo akong iwanan. Mahal kita. Gagawin ko ang lahat para ayusin to. Please. I'm sorry." Ngunit hindi tumigil si Jasmine. Hindi na siya makatingin kay Nico. Binigay niya ang lahat. Pinagkatiwalaan ito ng buong puso at ganun lang pala ang matatanggap niyang balik mula sa binata. Tila wasak ang kanyang puso habang naglalakad palayo sa apartment. Ramdam na niyang bigat ng pagtataksil sa bawat hibla ng katawan. Ang pagmamahal na dati niyang inaalik kay Nico ay tila isang malayong alaala na lamang. Pinunasan ni Jasmine ang kanyang mga luha. Hindi niya inasahan na sa ganoong paraan pala matatapos ang relasyon nila ni Nico. Wala na at alam niyang sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi niya na kayang magpatawad. "Miss, sasakay ka ba?" Tanong ng driver sa kanya. Marahan naman siyang umiling. Nakatayo si Jasmine sa kanto ng kalyeng yon. Hindi niya talaga makalimutan ang naabutan kanina sa apartment ni Nico. Hindi siya makapaniwala sa lahat ng nangyari.
Akala niya pa naman sabay silang nangangarap ni Nico para sa future nilang dalawa. Yun naman pala, pumapatong na sa ibang babae ang lalaking minahal niya. Magsama kayo ng babae mo? Walang hiya ka? Bubulong-bulong pa ni Jasmine at mahinang humikbi. Kaya lang, natigilan siya nang marinig ang isang mahinang tinig na nagmumula sa kabilang kanto. Napansin niya ang isang maliit na batang babae na nakaupo sa kalsada at umiiyak. Agad siyang tumigil sa pag-iyak at lumingon sa batang babae. Lumapit si Jasmine sa bata at dahan-dahang nagtanong, "Bakit ka umiiyak, Iha? Ano nangyari?" Tumingin sa kanya ang bata. "Nawawala po ako. Hinahanap ko po kasi ang tita ko pero hindi ko po siya makita. Wala po akong makita." Nahulog ang mga luha sa mata ni Jasmine at ang puso niya'y naluha para sa bata. "Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Pasensya ka na. Naluha na naman ako. Umiiyak din ako kasi may pinagdaraanan. Ano nga palang pangalan mo?" "Kate po," sagot ng bata at may bahid ng takot ang boses. "Kate," sabi ni Jasmine at tinanggal ang mga dumikit ng buhok nito sa mukha. "Okay lang ba sa'yo kung tutulungan kitang hanapin ng tita mo? Halika, hanapin natin siya. Baka hinahanap ka na rin niya." Hinawakan niya ang kamay ng batang babae at ngumiti siya para hindi ito lubos na mag-alala. Naglakad silang dalawa, hawak ang kamay ng isa't isa habang naghahanap sa paligid. Tinutok nila ang mga mata sa bawat kanto, sa mga tao, sa bawat tindahan na nadaraanan, ngunit wala silang nakitang kahit isang pahiwatig kung nasaan ang tita ni Kate. "Kate, hihinto muna tayo saglit, okay?" sabi ni Jasmine habang hinahaplos ang buhok ng bata. "Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Babalik tayo sa mga lugar na napuntahan natin at baka naman nandoon ang tita mo." Ngunit habang tumatagal, wala pa ring sign na makita nila ang tita ni Kate. Naiirita at nawawalan ng pag-asa pero hindi siya huminto. "Kate?" sabi ni Jasmine at muling hinarap ang bata. "Kung okay lang sa'yo, baka pwedeng magpahinga ka muna sa bahay ko at maghintay tayo sandali. Dumidilim na din kasi. Magpo-post ako ng picture mo at baka matulungan tayo ng ibang tao na mahanap ang tita mo. Kapag mga ilang araw at wala pa talaga, lalapit na tayo sa mga pulis." May pag-aalinlangan sa mga mata ni Kate pero nagawa pa rin itong tumango. "Okay po, hindi naman po kayo nangunguha ng bata, hindi ba?" Bigla namang natawa si Jasmine kahit na may lungkot pa rin sa kanyang puso. "Siyempre hindi. Huwag kang mag-alala dahil ibabalik kita. Hindi lang natin sila mahanap ngayon kaya magpapahinga muna tayo. Salamat sa pagtitiwala sa akin, Kate. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita pababayaan. Pangako na mahahanap din natin ang tita mo." Naglakad sila patungo sa inuupahan ni Jasmine. Hawak nila ang mga kamay ng isa't isa. Pagdating sa loob, agad na kumuha si Jasmine ng cellphone at pinicturan si Kate, pati na rin ang mga detalye ng batang babae na nilagay niya sa post. "Teka lang, gutom ka na siguro. Ipagluluto kita ha?" Nakangiting sabi ni Jasmine. "Ano bang gusto mo? May mga itlog at isda pa ako rito. Kumakain ka ba ng isda?" Tumango naman si Kate. "Opo, tuna, salmon, and cream dory. Minsan favorite ko rin po ang king crabs." Umawang naman ang bibig ni Jasmine. "Ang sosyal naman ang mga gusto mo. Alam ko na anak mayaman ka siguro. Sa bagay, mga damit mo palang halatang mamahalin na. Sure nga na may maghahanap sa'yo. Pero teka lang, tilapia at bangus lang ang nandito. Matinik ang bangus kaya baka tilapia na lang. Hindi kasing sarap ng mga isda na gusto mo, pero okay din naman ang tilapia." Tumango naman agad ang bata. "Okay po, tilapia na lang and eggs. Gutom na po ako, Tita Jasmine." "Tita?" Natatawa niyang tanong. Tumango naman ulit ito bago sumagot. "Yes, Tita. Kapag may nakikilala po ako, sabi po nila, Tito or Tita po ang itawag ko kapag mas matanda po sa akin." Napangiti naman si Jasmine. "Ang galang mo namang bata kahit na anak mayaman ka. Tinuruan ka siguro ng nanay at tatay mo, no?" Umiling naman si Kate. "It's my Yaya Dolor. Wala po akong mama dahil iniwan niya po ako kay Papa nung bata pa ako. Si Papa naman, palagi pong nasa wheelchair at hindi na nakikipaglaro sa akin gaya ng dati." Muli siyang napatingin kay Kate habang naghahanda ng kawali. "Wheelchair? Bakit?
Lumpo ang papa mo? Ano pong lumpo, Tita Jasmine? Napanguso si Kate at pinagmasdan ang buong bahay niya. Basta po, dati hindi po ganun si Papa. Pero simula po nang maaksidente siya, hindi na po siya makalakad. Hindi niya na po magalaw ang mga paa niya hanggang sa legs, sabi ni Lola. Nakasakay na lang po siya sa wheelchair na pwedeng pindutin at gagalaw agad. Pero kahit ganun po, kaya pa rin po akong ihag ni Papa, kausapin at saka ikis. Naiintindihan ko na. Paralisado siguro ang papa mo. Bumaha ang awa sa mukha ni Jasmine. Kawawa naman kayong mag-ama. Hindi ko alam kung anong mga nangyayari sa may mga ganyang kondisyon, pero sana'y maging maayos ang papa mo. Ngumiti naman si Kate. Strong ang papa ko, kaya alam kong gagaling siya. Kaya niya lahat, Tita Jasmine. Napangiti naman si Jasmine sa tinura ni Kate. Halata namang malapit ito sa ama. Gusto niya ng mga ganoong pag-uugali ng isang bata. Malapit siya sa mga magulang at family-oriented, kaya na-appreciate niya ang mga batang malalapit din sa mga magulang. Pagkatapos magluto, pinaghain niya na ng pagkain si Kate. Hindi ito sanay sa isdang tilapia, kaya pinaghimay niya pa. Kinamay niya na lang kahit medyo mainit pa. Ganoon kasi talaga siya kumain dahil laking probinsya. Tingin tuloy ng tingin sa kanya si Kate pagkatapos niyang hipan ng isusubo rito. Bakit kamay ang gamit mo? May kutsara naman po, sabi ni Kate at ibinigay sa kanya ang kutsara. Medyo natawa naman siya at nabitin sa pagkain gusto niyang isubo. Sorry, hindi ka pala sanay. Susubuan pa kita, pasensya na. Nasanay lang sa mga kapatid kong maliliit. Kapag nasa probinsya kasi ako doon sa amin, ako ang nagpapakain sa mga yon. Hinahabol ko pa para lang masubuan ko ng pagkain. Nagtataka man, hinawakan pa rin ni Kate ang kanyang kamay at sinubo ang pagkaing nasa kamay niya. Napangiti siya kahit medyo naiilang. Kinain pa rin ito. Doon niya napagtantong walang arte ang bata. Bakit ka po pala umiiyak kanina? Tanong ni Kate pagkatapos uminom ng tubig at nagpunas pa ng panyong ibinigay niya. Hindi niya napigilang pansinin ang kilos nito at mahinang tumawa. Mas may manners ka pa sa akin. Ang galing mo naman. Ganyan ba kayong mayayaman? Pero about sa pag-iyak ko kanina, may nangyari lang. Naghiwalay na kasi kami ng jowa ko. May ibang babae. May iba na siyang mahal. Ano po ang jowa, Tita Jasmine? Inosente nitong tanong. Humalakak naman siya habang naghihimay ng laman sa tinik. Jowa? Nobyo. Boyfriend ko. Sinaktan ako, kaya nakipaghiwalay na ako. Napanguso si Kate at mataman siyang tiningnan. Si Papa na lang ang gawin mong boyfriend. Bigla naman siyang nasamid. Ano ka ba naman? Ireto mo ba naman ang papa mo sa akin? Tumawa naman si Kate. Sa tingin ko po mabait ka, Tita Jasmine. Magaling ka pong mag-alaga. Gusto ko po na inaalagaan po ang papa ko. Love na love ko po ng sobrang papa ko. Kaya gusto ko po siyang magkaroon ng girlfriend. Malungkot na lang siya palagi simula nung hindi na po pumupunta sa amin si Tita Claire. Kumunot ang noon niya. Sino naman ang Claire na yon? Best friend po dati ni Papa. Ninang ko at dati pong girlfriend niya. Pero nang maaksidente po si Papa, iniwan po siya. Kaya hit ko po si Tita Claire. Hindi niya po talaga love si Papa. Malungkot na sabi ni Kate habang tinitingnan ang baso nito. Napabuntong hininga na lang siya. Bata pa si Kate pero mukhang marami ng bagay na alam sa paligid nito. Gayunpaman, kahit ganoon, mukhang malawak naman ang pangunawa ng bata sa mga sitwasyon sa buhay nito. Pagkatapos kumain, tinulungan ni Jasmine na maglinis ng katawan si Kate. Medyo maaga pa naman, kaya hinayaan niya munang manood ng TV ang bata para malibang ito. Habang siya naman, naghihintay kung may kukontak na ba sa kanya. Marami na naman ang nakapag-share ng kanyang post, kaya kampante siyang makikita na agad iyon. Kate, ano nga palang pangalan ng papa mo? Tanong ni Jasmine sa bata. Tumingin naman ito sa kanya. Arthur Licao ko? Tumango naman agad si Jasmine. Maya-maya'y may tumawag na sa kanya. Yon at nalaman niyang lola ni Kate ang kausap niya. Kaya naman kahit nasa phone pa lang, binigay niya yon sa bata para maibsan ang pag-aalala ng lola nito. Lola? Nakangiting sabi ni Kate nang marinig ang boses ng lola nito. Lola, sunduin mo na po ako. Hindi ko po nakita si tita kanina. Nawala po ako. Iniwan po yata nila ako, Lola. Tahan na, apo.
Sobrang nag-aalala ang papa mo. Puno ng lambing na sabi ng matanda mula sa kabilang linya. Huwag kang mag-alala, Kate. Pupunta na kami dyan. Susunduin ka namin. Mabuti na lang at hindi masamang tao ang nakakuha sa'yo. Tumango naman si Kate habang tumutulo ang mga luha. Opo, hinanap po namin ni Tita Jasmine si Tita Rose pero hindi na po namin siya nakita. Inuwi niya na lang po ako dito sa bahay niya pagkatapos ay binigyan din po ako ng foods. Bahagya namang napangiti si Jasmine. Pinagsali niya ng tubig sa baso si Kate. Halos maghapon na itong umiiyak kaya siguradong namamalat na ang boses ng bata. Pagkatapos mag-usap, ibinigay naman sa kanya nito pabalik ang cellphone. Maraming salamat po Tita Jasmine. Saad pa ni Kate habang pinupunasan ang mga luha nito. Inabot niya naman ang baso. Wala yon, huwag ka nang umiyak. Makakauwi ka rin. Mamaya lang nandito na ang lola mo. Tumango naman si Kate at biglang niyakap ang kanyang bewang. Thank you po talaga. Ang bait-bait mo po. Sumilay muli ang ngiti sa mga labi ni Jasmine. Masaya naman siyang nakatulong sa batang natagpuan niya. Baka kung hindi niya ito nakita, inubos niya na ang oras sa kakaiyak sa breakup nilang dalawa ni Nico. Kahit papaano, nakatulong ang bata sa kanya para hindi siya masyadong magpakalugmok sa ginawa ng kanyang ex-boyfriend. Makalipas ang ilang oras, dumating na ang isang sasakyan sa tapat ng tinutuluyan ni Jasmine. Mabilis niya namang binuksan ang pinto at inakay na si Kate palabas. Magarang kotse pa lang, hindi na talaga maikakaila na mayaman ang pinagmulang pamilya ng batang natagpuan niya. Lola! Umiiyak na sabi ni Kate at sumugod ng yakap sa matanda. Mabilis naman itong sinalubong ni Lola Agnes. Apo, sobra kami nag-alala sa'yo. Hindi namin alam kung saan ka hahanapin. Mabuti na lang at naibalik ka na. Lumingon sa kanya ang matandang babae at puno ng gilaw ang mukha nito. Maraming salamat, Jasmine. Salamat at nakita mo ang apo ko. Napangiti naman siya. Wala po yon. Kawawa rin naman po kasi itong si Kate kaya tinulungan ko na. Nagmamadaling inilahad ng matanda ang isang tseke. Kabayaran ko para sa pagtulong mo sa aking apo. Tanggapin mo sana, Jasmine. Nanlaki naman ang mga mata ni Jasmine. Nako, wag na po. Hindi ko po matatanggap yan. Hindi na naman po kailangan. Saka, sabi niyo nga po, tulong po ang ginawa ko. Okay na po sa akin ang pasasalamat ninyo. Hindi niyo na po ako kailangang bigyan ng malaking halaga. Pero, sige na. Tanggapin mo na ito. Giit pa ni Lola Agnes. Gusto lang naming makabawi sa ginawa mo para kay Kate. Natawa naman siya at magalang yung tinanggihan. Huwag na po talaga. Hindi ko po talaga matatanggap ang binibigay niyo po sa akin. Masaya po ako nakatulong kay Kate. Isa pa, natulungan din naman po ako ng apo ninyo. Medyo naaliw niya po ako ngayong araw. Sapat na po sa akin yon. Napabuntong hininga ang lola ni Kate bago napangiti. Napakabait mo. Salamat sa Diyos at ikaw ang nakakita sa aking apo. Pero kapag may kailangan ka, tumawag ka lang ha. Iiwanan ko sa iyo ang calling card ko para ma-assist ka kung humingi ka ng tulong. Napangiti naman si Jasmine. Sige po, maraming salamat po. Sige na po, ang mabuti pa'y umuwi na po kayo. Gabi na rin po kaya kailangan nyo na pong magpahingang dalawa ni Kate. Saka baka nag-aalala na po ang papa ng bata. Kilala mo si Arthur? Tanong ng matandang babae. Umiling naman agad si Jasmine. Nako, hindi po. Doon naman nagsalita si Kate. Kinikwento ko po sa kanya si Papa. Lola, gusto ko po siyang maging wife ni Papa. Ang bait-bait po ni Tita Jasmine. Nanlaki naman ang mga mata niya. Hoy, Kate, ano ka ba naman? Hindi pwede. Ito talaga oh. Nakakahiya sa lola mo. Natawa naman ang matanda. It's okay, pagpasensyahan mo na sana ang aking apo. Dati pa kasi siyang naghahanap ng mother figure. Kaya lahat ng mga mababait sa kanya, pakiramdam niya ay pwede sa papa niya at pwede na rin niyang maging mama. Marahan naman siyang tumango. Opo, naiintindihan ko naman po. At oo nga po pala, maganda pong papapalaki niyo sa apo ninyo. Mabait din pong bata si Kate. Napangiti naman si Lola Agnes. Well, kami lang din ang nakapaligid sa kanya. Saka nakuha niya siguro ang ugali ni Arthur. Sobrang magkaugali silang mag-ama. Malawak na lang na napangiti si Jasmine. Niyaka pa siya ni Kate bago umalis. Nang mawala na ang sasakyan ng mga ito sa kanyang paningin, pumasok na muli siya sa loob ng kanyang tinutuluyan.
Sobrang dami nangyari sa araw na yon, subalit nakahanap pa rin siya ng ginhawa. Pero nawala ang kanyang ngiti nang makita ang picture nila ni Nico sa table na nasa tabi ng TV. Mabilis siyang tumayo at itinapon yun sa basurahan. Buwisit talagang lalaki na yon. Wag lang talaga siya magpapakita sa akin, talagang tatanggalin kong lahat ng buhok niya sa katawan. Sa mga lumipas na araw, sinubukan pa siyang suyuin ni Nico. Subalit hindi na siya nagpadala sa mga salita nito. Tuluyan ang naglaho ang tiwala niya sa binata na sinira nito simula nung naghanap ito ng ibang babae. Hindi siya ewan para makipagbalikan pa. Dahil desidido na talaga si Jasmine, nagsawa na rin sa pangungulit si Nico. Marami rin naman kasing pinagkakaabalahan si Jasmine. Ilang linggo na siyang naghahanap ng trabaho. Mas dapat niya pa yung pagtuunan ng pansin kesa ang sugatan niyang puso. Ayaw niya naman na broken-hearted na nga siya, wala pang pera dahil walang kinikita. Hello po! Bungad ni Jasmine sa tumawag sa kanya mula sa agency. Good day, Miss Bakilar. Tumawag po ako just to inform you na may employer na po kayo. Bukas 10 AM pumunta po kayo rito. Caregiver ang job position na kailangan. Okay lang ba? Personal request ka kasi ng employer? Sabi pa ng babae sa kanya. Kumunot naman ang noon ni Jasmine. Personal request po? Sino pong tinutukoy ninyo? Si Mrs. Agnes Licauco. Kaya sana pumunta ka. Inaasahan ka niya bukas para sa interview. Sabi pa nito. Sumagot na lang siya at tumango. Iniisip niya pa kasi kung sino si Agnes Licauco. Maya-maya nanlaki ang mga mata ni Jasmine nang maalala ang lola ni Kate. Oo, baka nga silang tumulong sa akin. Sabi pa ni Jasmine habang nakatingin sa kanyang cellphone. Grabe, akala ko tapos na sila at hindi na nila maaalala. Kahit hindi ako humingi ng tulong, alam nila ang kailangan ko. Iba talaga kapag mayaman, parang may access sa lahat. Huminga ng malalim si Jasmine. Pinaghandaan niya na lang ang interview para bukas. Caregiver ang kailangan ng mga ito at wala siyang ibang maisip na alagaan kundi ang ama ni Kate na si Arthur. Baka siyang aalagaan ko kasi sabi sa akin ng bata na paralyzed daw ang papa niya. Kawawa naman. Mahinang usal ni Jasmine. Kinabukasan, pumunta na nga lang siya sa lugar kung saan gaganapin ang interview sa kanya. Medyo kinakabahan pa si Jasmine, pero nang makita niya si Lola Agnes na ngumiti sa kanya kasama si Kate, pakiramdam niya, hindi job interview ang kanyang pinuntahan. Tita Jasmine! Bulalas ni Kate at sumugod sa kanya para yakapin siya. Hindi niya napigilang tumawa. Nakakagulat ka naman. Akala ko lola mo lang ang makikita ko dito, pati na pala ikaw. Tumawa naman si Kate at muling naglambing sa kanya. Siyempre, sumama po ako. Gusto po kitang makita. Miss na po kita. Kain po tayo sa labas ha. Sama ka po sa amin ni Lola Agnes. Napahalakak na lang si Jasmine. Buong maghapon lang silang naging magkasama pero sobrang gaan ang loob nila sa isa't isa. Mabait naman kasing bata si Kate. Bukod doon, malapit talaga ang puso niya sa mga bata. Mabuti at nakarating ka na. Nakangiting sabi ni Lola Agnes. Ngumiti naman si Jasmine at agad na binati ito. Mag-start na po ba ang job interview? Umiling naman si Lola Agnes at mas lalong lumapit sa kanya. Job interview? Hindi na naman kailangan yon. Pinaimbestigahan na kita. Nalaki naman ang mga mata niya. Ano po? Nakakakaba naman po kayo. Hindi po ako masamang tao. Wala po akong bad record sa buong buhay ko. Kahit utang po sa home credit o sa Bombay sa amin, wala po. Mas lalong napangiti ang matanda. Alam ko naman yon. Sa tingin mo, hahayaan ko ba na makalapit ka sa pamilya ko kung alam kong masama kang tao? Pasensya ka na at pinaimbestigahan kita. Nag-iingat lamang ako sa mga taong papapasukin sa buhay namin ng pamilya ko. Halika na, kumain na muna tayo at gutom na rin naman itong si Kate. Palagi kang hinahanap sa akin ng apo ko, kaya napilitan na rin akong kunin ka bilang caregiver ng anak kong si Arthur. Siya po bang aalagaan ko? Nasaan po siya? Curious niyang tanong sa matanda. Sumagot naman ito habang iginigiya siya palabas ng building. Nasa restaurant na siya. Ama ni Kate ang aalagaan mo. Siguro naman, alam mo na ang kalagayan ng anak ko. Naghihintay na siya sa restaurant. Mabait naman si Arthur, pero may pagkakataong bugnutin siya. Kaya sana'y pagtiyagaan mo at huwag sukuan ha.
Tumango naman agad si Jasmine, determinadong ipakita sa matandang babae na seryoso siya sa kanyang trabahong pinasok. Opo naman po, sanay naman po akong mag-alaga ng may sakit. Kung hindi niyo po na itatanong, sa amin po kasi yung kapitbahay po namin naging bedridden po. Ako po ang kinuhang taga-alaga, kaya masasabi ko pong may experience na po ako. Napangiti naman si Lola Agnes. Salamat naman, huwag kang mag-alala. Dodoblehin ko ang sahod mo kada buwan. Maalagaan mo lang ang anak ko. Hindi lang kasi caregiver ang gusto ko para kay Arthur. Kung pwede sana, mapasaya mo rin siya. Sobrang tagal ko na kasing hindi nakikitang ngumiti ang anak ko na yon pagkatapos ng aksidente. Nagpatuloy si Lola Agnes sa pagpapaliwanag nang makasakay na sila sa sasakyan. Oo, paralisado na siya. Pero ang mga binti hanggang hita niya lang naman ang hindi niya maigalaw. Ang upper body ni Arthur, nagpa-function pa naman. Hindi kami nawawala ng pag-asa sa kanya kahit na may sakit siya. Kaya sana, hindi ka lang basta maging caregiver ni Arthur. Maging kaibigan ka rin sana niya. Sure naman ako na hindi kalaunan ay makukuha mo rin ang loob ng aking anak. Gusto ka ni Kate at magkaugali lang silang mag-ama. Sure ako na magkakasundo rin kayo. Tumango naman si Jasmine. Naiintindihan niya ang ipinupunto ni Lola Agnes. Nag-aalala ito para kay Arthur, kaya gusto nitong maipakita sa ama ni Kate na may igaganda pa ang buhay kahit na hindi na nito maigalaw ang pang-ibabang bahagi ng katawan. Pagkarating sa restaurant, hinila agad siya ni Kate papasok. Natawa na lang siya. Gayunpaman, medyo kinakabahan dahil mukhang fine dining restaurant pa yata iyon. Mabuti na lang at nagsuot siya ng formal dress pati na rin flat shoes. Kung hindi, baka nasipa na siya ng mga tao roon sa kabilang ibayo ng mundo. Pagpasok sa loob, iginiya pa sila sa mas private na table. Doon niya nakita si Arthur na nakaupo sa wheelchair nito. Nanlaki ang mga mata ni Jasmine. Wala man lang nagsabi sa kanya na gwapo pala ang isang Arthur Licauco. Pero ano pa bang ipinagtataka niya? Si Kate na bata pa nga lang, nakikitaan niya na agad na umaangat ang kagandahan. Bakit ang tagal niyo? Irritable nitong tanong, sabay tingin sa kanya. At sinong babaeng yan? Mabait nga, sarkastikong bulong ni Jasmine. Anak naman, huwag kang magsalita ng ganyan. Saway naman ni Lola Agnes. Siya si Jasmine, siya ang magiging bago mong caregiver. Siya rin ang tumulong kay Kate kaya nakita natin ang anak mo. Siya na ang kinuha ko sa'yo para naman makabawi tayo since wala palang trabaho itong si Jasmine. Oo nga po, Papa. Sabat pa ni Kate sa usapan. Huwag mo pong awayin si Tita Jasmine. Baka umalis po siya sa atin. Ayoko po. Caregiver mo na po siya so ibig sabihin, sa atin na po siya titira. Gusto ko po sa atin tumira si Tita Jasmine. Ang pagkunot ng noon ni Arthur, biglang nawala ng kaharap na ang anak. Lumambot ang ekspresyon nito habang nakikinig kay Kate. Kung tumingin ito sa bata, para bang babasaging kristal na dapat ingatan. Ayaw man aminin ni Jasmine pero tila hinaplos ang kanyang puso. Mukha naman ngang mabait si Arthur. Sobrang marahan nito sa sariling anak. Malamang ay naging bugnutin lang dahil sa aksidente. Kaya kahit pinakitaan siya ng sama ng ugali, susubukan niya na lang. Sayang din ang trabaho niyang doble ang sahod. Maya-maya'y kumain na rin naman sila. Nag-uusap sina Arthur at Lola Agnes. Samantala, magkatabi naman sila ni Kate at parehong nag-e-enjoy sa pagkain. Yan, tuna, ito, salmon. Masarap to, Tita Jasmine. Try this. Nakangiting sabi ni Kate at sinubuan pa siya. Tinikman niya naman agad yon. Napangiti siya ng malamang masarap nga. Hindi masyadong nahihiya si Jasmine dahil sila lang naman ang nandoon. Para silang naka-private room sa isang restaurant. Abala sa pag-uusap tungkol sa negosyo ang dalawa, samantalang siya, yon at gustong ipatikim sa kanya ni Kate ang lahat ng pagkain. Parang mas papasa pa yata akong yaya mo kaysa caregiver ng tatay mo. Natatawang sabi ni Jasmine habang ngumunguya ng pagkain. Umiling naman agad si Kate. No, Tita Jasmine, may yaya na po ako, dapat maging mami na lang kita. Bigla namang nasamid si Jasmine sa sinabi ni Kate. Hiyang-hiya siya sa nangyari at sinabi ng bata. Siguradong narinig yon ng mga kasama nila sa lamesa. Apo, gusto mong maging mami itong si Jasmine?
Ngiting-ngiting sabi naman ni Lola Agnes sa apo nito. Tumango naman agad si Kate. Apo, gustong-gusto ko po. Nanlaki naman agad ang kanyang mga mata. Hindi po. Kate, bawiin mo ngang sinabi mo. Hindi mo ako pwedeng maging mommy. Bakit naman hindi? Malalim ang boses na tanong ni Arthur sa kanya. Umawang na lang ang bibig ni Jasmine. Napalunok siya sa kaba. Iniisip kung ano ang tumatakbo sa utak ng bawat miyembro ng pamilya ng mga ito. Bakit may pakiramdam siyang hindi maganda? Umismid naman si Arthur at nagpatuloy sa pagsubo ng pagkain. Pwede kanyang ituring na mami, pero hindi naman ibig sabihin na kailangan kitang maging asawa. Hindi naman kita type. Hindi ka naman maganda. Mas lalong umawang ang bibig ni Jasmine. Okay na siya sa sinabi ni Arthur na hindi siya nito type, pero ang tawagin siyang hindi maganda, malaking insulto para sa kanya. Oo, mahirap sila pero kung hindi, siguradong palagi siya ang muse sa mga school at barangay. Marami na ang nag-aya sa kanya na sumali sa mga ganong klaseng patimpalak. Pero tinatanggihan niya dahil wala naman silang perang panggastos. Maraming nagagandahan sa kanya, kaya nawawalan siya ng hustisya sa sinabi ni Arthur sa kanya. Gayunpaman, hindi na lang siya kumontra. Boss niya na ito sa trabaho, kaya wala na siyang magagawa pa. Tita Jasmine, sabi ni Papa, pwede raw. Pwede ba kitang tawaging mommy? Tanong pa ng bata sa kanya. Hindi na pinag-isipan pa ni Jasmine at tumango na lang. Oo naman, ikaw ang bahala kung saan ka komportable. Napangiti naman agad si Kate. Thank you, mommy. Natawa na lang si Jasmine. Medyo weird sa kanyang pakiramdam na tawaging mommy. Hindi pa rin naman kasi siya nagkakaroon ng anak. Pero sa pagtawag sa kanya ni Kate ng ganoon, masasabi niya naman na masarap sa pakiramdam. Pagkatapos kumain, hinatid na muna siya pauwi. Sa susunod na araw pa kasi magsisimula si Jasmine sa trabaho. Kailangan niya ring ihanda ang mga gamit na dadalhin para sa paninirahan niya sa bahay ng mga likaw ko. Bye, Mommy Jasmine. Mamimiss agad kita. Punta ka na agad sa house namin, ha? Sabi ni Kate sa kanya at dumungaw pa sa bintana ng sasakyan nito. Napahalakak naman si Jasmine. Oo, babalik ako. Huwag kang mag-alala. Sige, uuwi na ako. Ma'am Agnes, Sir Arthur. Ngumiti sa kanya si Lola Agnes habang kunot noon naman siyang tiningnan ni Arthur. Nginitian niya na lang ang ama ni Kate. Kung makatingin kasi palagi, animoy laging galit. Sa mga lumipas na araw, nagsimula na nga si Jasmine sa pagtatrabaho bilang caregiver ni Arthur. Katulad ng paalala sa kanya, medyo bugnutin nga talaga ito. Ayoko nga niyan, tanggalin mo, sabi ni Arthur sa kanya. Pero ayaw niyang magpapigil at nilagyan pa rin ng facial mask si Arthur. Manahimik ka, relax ka lang dyan, akong bahala sa'yo. Anong relax? Hinawakan nito ang kanyang kamay. Baka nakakalimutan mong ako pa rin ang boss mo. Dinaan lang naman sa ngiti ni Jasmine si Arthur. Oh, tapos? Caregiver mo ako kaya sumunod ka sa akin. Kailangan mo to kasi palaging nakakunot ang noo mo. Paanong hindi kukunot ang noo ko kung pasaway ka? Alam mo bang sa lahat ng naging caregiver ko, ikaw lang ang hindi sumusunod sa akin? Naiiritang sabi pa ni Arthur. Tumawa naman si Jasmine. Oh, edi maganda. At least, hindi ko pababayaan ang trabaho ko. Ginagawa ko ng tama kahit ang tigas ng ulo mo. Hindi naman kasi... Sino ba namang hindi mapapatili sa ginawa ni Arthur? Ipinulupot nito ang braso sa kanyang bewang at hinapit siya papalapit. Sobrang lapit nila sa isa't isa. Mas lalo pa siyang napayuko malapit sa mukha ni Arthur nang idiin to ang isang kamay sa likod niya. Teka, Sir Arthur, anong ginagawa mo? Kinakabahan niyang tanong. Bumaba ang tingin ni Arthur sa kanyang mga labi bago bumalik sa mga mata. Sinong sinasabi mong matigas ang ulo? Hindi siya makaimik. Naiilang na siya sa sobrang lapit nila sa isa't isa. Sa labis na pag-iinit ng kanyang mga pisngi, pakiramdam niya pa ngayon namumula na siya. Bahagya siyang tumayo at pinakawalan naman siya agad nito. Ano yon? Bawal yon. Bakit ka nang hahawak? Tumaas naman ang mga kilay ni Arthur at halatang nang aasar. Bakit? Hinahawakan mo nga ang katawan ko. Nagrereklamo ba ako? Nanlaki naman ang mga mata ni Jasmine. Hoy, iba yon. Hinahawakan ko ang katawan mo kasi part yon bilang caregiver mo. Huwag mong bigyan ng mali siya. Pero kapag ako hinawakan mo, may mali siya na yon. Tumawa naman si Arthur. Ano bang mali siyang naiisip mo?
Hindi na sumagot si Jasmine at pinaningkitan lang ng mga mata si Arthur. Tuwang-tuwa itong asarin siya. Ayaw niya ng patulan dahil baka kung saan pa mapunta ang kanilang usapan. Sa mga lumipas na araw, medyo nasasanay na si Jasmine sa pag-aalaga kay Arthur. Tama nga si Lola Agnes, mabait naman talaga ang tatay ni Kate. May tinatago lang talagang kasamaan ng ugali. Gayunpaman, ugaling naman yon na hindi kagalit-galit. Kaya pa ni Jasmine na pagpasensyahan. Wow, yan ang papa mo dati? Tanong ni Jasmine kay Kate habang nanonood sa tablet nito. Tumango naman si Kate. Opo, adventurous po si Papa. Nang nakakalakad po siya, mahilig po siyang pumunta sa mga bundok. Umaakyat po sila ron ni Tita Claire. Umawang ang bibig ni Jasmine. Tita Claire? Yung best friend at ex-girlfriend ng Papa mo? Bago pa makasagot si Kate sa kanya, umalingaw-ngaw na ang boses ni Arthur. Hindi ko alam na hanggang dyan na palang alam mo tungkol sa akin. Bahagya naman siyang napatalon sa gulat. Nakakagulat ka. Bigla-bigla kang sumusulpot. Ngumisi naman si Arthur. Nakakagulat ka rin. Bigla-bigla kang nawawala. Caregiver kita kaya dapat palagi kitang nasa tabi ko. Para kapag may kailangan ako, madali mong magawa. Kapag wala ka sa tabi ko, aasahan ko na talagang nasa tabi ka ng anak ko. Napanguso naman si Jasmine. Sisihin mo tong si Kate. Hinihila ko palagi. Sabi ko naman sa'yo, mas papasa akong yaya ng anak mo kaysa maging caregiver mo. Humalakhak si Arthur at pinaandar ang wheelchair nito. Bakit alam mong tungkol kay Claire? Interesado ka ba sa akin? Napasinghap naman agad si Jasmine, sabay iling. Hindi no, ano ba naman gagawin ko sa inyo ng ex mo dati? Hindi ko naman kasi tinatanong, biglang sinabi sa akin ng anak mo. Sobrang daldal kaya ni Kate ng una naming pagkikita. Parang kulang na lang, sabihin niya lahat ng mayroon sa pamilya ninyo. Namungay ang mga mata ni Arthur at hinaplos ang buhok ni Kate. Siguro, dahil komportable talaga siya sa'yo. Pareho lang kami ng anak ko. Madali kaming magtiwala at ibahagi sa mga tao ang buhay namin. Basta, komportable kami. Napangiti naman si Jasmine at tumayo na. So, komportable ka na sa akin? Bakit? May sinabi ba ako? Balik tanong naman ni Arthur. Napairap na lang siya kaya tinawanan siya nito. Pumunta na sila sa kwarto ni Arthur. Kailangan niya pa itong tulungan sa paliligo. Sa pag-aalaga at pag-aasikaso, siya nang kumikilos. Pero kapag kailangang buhatin o iposisyon sa ibang direksyon si Arthur, tinatawag pa ang driver para may katulong sila. Hindi ka ba naiilang? Na nakikita mo ang katawan ko? Tanong ni Arthur sa kanya habang pinapaliguan niya ito. Umiling naman si Jasmine. Hindi na, sanay na naman ako. Nakapag-alaga na ako ng may sakit, saka bedridden. Matandang lalaki, mas malala pa yun kasi kailangan talagang linisan ng tae. Ikaw, hindi ka naman masyadong mahirap alagaan. Alam kong nahihirapan ka lang dumumi at umihi dahil hindi mo maigalaw ang lower body mo. Pero marami naman tayong katulong dito sa bahay ninyo, kaya hindi mahirap para sa akin. Saka sanay na naman akong makakita ng hubad. Mga kapatid ko, ako lang din ang nagpapaligo sa kanila nung mga bata pa sila. Napakagatlabi naman si Arthur. Mga bata yun. Iba ako. I mean, nakikita mo talaga. Kaya hindi ka ba naiilang? Napatingin naman siya sa private part ni Arthur. Hindi, promise, hindi talaga. Bakit? Nahihiya ka ba? Huwag kang mag-alala. Parte ito ng trabaho ko, kaya professional ako pagdating dito. Napabuntong hininga si Arthur at hinayaan siyang sabunin ang katawan nito hanggang sa binti. Bakit ka nga naman maaapektuhan? Wala rin namang silbi ang katawan ko. Nagulat siya nang biglang pukpukin ni Arthur ang mga binti nito. Napatili siya at mabilis itong pinigilan. Pilit niyang pinakalma si Arthur na frustrated sa kondisyon nito. Huwag mong gawin yan, Arthur. Tumingin ka sa akin. Huwag mong gagawin ulit yan, ha? Ano ka ba naman? May silbi ka pa rin. Magiliw na sabi ni Jasmine habang binabanlawan si Arthur. Hindi agad ito muling nakapagsalita pero nagulat na lang siya nang yakapin nito ang kanyang bewang. Natigilan naman si Jasmine. Wala nang pakialam kahit mabasa na rin siya. Gustuhin niya mang itulak palayo si Arthur, naramdaman niya naman ang labis na frustration nito na may panginginig sa tindi ng emosyon. Gusto kong maging maayos. Gusto kong makalakad ulit. Gusto kong magkaroon ng silbi. Gusto kong magawa ang mga bagay na ginagawa ko dati. Pero hindi ko naman magawa. Mariing sabi ni Arthur at mahigpit ang yakap sa kanya.
Pinilit na inabot ni Jasmine ang towel at pinunasan ang ulo ni Arthur. May silbi ka naman na. Nakikita kita at naririnig kapag may meeting kayo online. Ang talino mo. May nagagawa ka sa kumpanya ninyo. Hindi porke ganyan ang kondisyon mo, hindi ka na magkakaroon ng pakinabang sa ibang tao. Isipin mo na lang ang good side sa'yo. Isa pa, kahit nagbago ang buhay mo, ang pagiging ama mo kay Kate, hindi pa rin nagbabago. Kaya please, huwag kang panghinaan ng loob. Gusto kong magmahal ulit. Pag-amin ng binata, sabay mahinang paghikbi na unti-unting lumakas. Gusto kong mag-asawa. Gusto kong bigyan ng kumpletong pamilya si Kate. Gusto kong buhatin ng babaeng mamahalin ko. Gusto kong makatabi sa pagtulog ang magiging asawa ko. Maibigay ang lahat ng pangangailangan niya. Hindi lang tong marangyang buhay kundi ang oras at sarili ko. Ayokong magbigay ng kulang. Pero paano kung gagawin kung ganito ang kondisyon ko? Napabuntong hininga na lang si Jasmine at marahang hinaplos ang basang buhok ni Arthur. Medyo nakakailang tingnan na doon pa talaga sila nag-uusap sa banyo ng ganoon ka-emosyonal. Hubad pa si Arthur pero hindi niya naman masaway dahil ramdam niyang nasasaktan ang kanyang amo. Ano bang nangyari sa inyo ni Claire? Hindi niya napigilang tanong kay Arthur. Sabi sa akin ni Kate, muntik na kayong magpakasal bago ang aksidente. Hindi agad nakasagot si Arthur pero mukhang komportable naman ito sa kanya kaya sinabi pa rin. Nakipaghiwalay ako sa kanya. Ikaw ang nakipaghiwalay? Akala ko siya. Curious niya pang tanong. Bahagyang lumuwag ang yakap ni Arthur sa kanya kaya kinuha niya na yung pagkakataon para masuotan ito ng bathrobe. Titig naman ito sa kanya at kitang-kita niyang tila nanghihina na ito sa lahat ng nangyayaring pagsubok sa buhay. Nakipaghiwalay ako kasi nararamdaman kong ayaw niya na. Naawa na lang ang nararamdaman niya para sa akin. Tumulo ang mga luha ni Arthur kaya marahan niya yung pinunasan. Kaya ako nang nauna. Pinakawalan ko na siya dahil alam kong hindi ko na maibibigay sa kanya ang mga bagay na inaasahan niya mula sa akin. At ngayon, ikakasal na siya. Imbitado ako kasi kahit naghiwalay kami, good friends pa rin naman kami. Naka-move on na naman ako pero naisip ko lang kasi na wala nang pag-asang may pumatol pa sa akin dahil sa kondisyon ko. Hinding-hindi ko maibibigay ng buong-buo ang sarili ko sa ibang tao. Naiintindihan ni Jasmine ang mga sinasabi ni Arthur. Alam niya ang pinupunto nito para pagang nadudurog ang kanyang puso. Ayaw niyang isipin ito na marami itong pagkukulang. Mayroon pa naman siguro, Arthur. Binuhol niya na ang tali ng roba nito. May taong para sa'yo. Hindi mo kailangan mag-alala. Si Claire, maaaring minahal ka niya, pero baka hindi siya matatag para sa'yo. Tinanggal siya ng Diyos sa buhay mo kasi alam niyang hindi ka kaya ni Claire. Pero alam mo, balang araw, makakahanap ka rin ng matibay na babae na magmamahal sa'yo. Yung kahit marami kang pagkukulang, mamahalin ka pa rin kahit anong mangyari. Muling bumagsak ang mga luha ni Arthur. Talaga? Sa tingin mo, mayroon pa? Pwede pa kaya akong magmahal ulit? Tumango naman agad siya at pinunasan pa ang mga tumutulong tubig sa mukha ni Arthur. Oo naman, pwedeng-pwede kang magmahal ulit. May babae rin na darating sa buhay mo na maiintindihan ang kondisyon mo. Simula ng pag-uusap na yon, pakiramdam ni Jasmine ay mas lalo silang naging malapit sa isa't isa. Nagkaroon sila ng koneksyon na hindi nila inaasahang mabubuo. Dahil din sa pagiging bukas ni Arthur sa kanya, mas lalo niyang nakilala ang pagkatao nito. Ang ganda naman pala ng best friend / ex-girlfriend mo. Nakangiting sabi ni Jasmine kay Arthur habang nasa tabi nito. Kanina kasi hindi ko masyadong makitang mukha niya. Ngayon, natatanaw ko na. Ang ganda. Mas maganda ka. Biglang sabi ni Arthur. Unti-unting naglaho ang ngiti ni Jasmine. Ha? Mas maganda ako? Bulag ka ba? Natawa naman si Arthur at barahang inayos ang hibla ng buhok niya. Maganda ka sa suot mo ngayon. Pero maganda ka naman palagi. Napalunok si Jasmine at mabilis na umiwas ng tingin. Kung ano-ano yung sinasabi mo, umiinom ka ba? Bakit parang lasing ka dyan? Hoy, bawal kang uminom ah. Lagot ka sa akin. Napangiti lang si Arthur. Nagulat siya nang hawakan nito ang kanyang kamay na nakapatong sa kandungan niya. Sobrang lakas ng tibok ng puso ni Jasmine habang dinadama iyon.
Hindi niya alam kung bakit ginawa yun ni Arthur, pero hindi niya rin naman alam kung bakit hindi siya gumawa ng paraan para matanggal iyon. Muli siyang tumingin kay Arthur. Nakangiti ito habang nakatingin sa bagong kasal. Pero pakiramdam ni Jasmine, iba ang dahilan ng pagngiti ng kanyang amo. Hindi niya tuloy napigilang tumawa. Sa halip na tanggalin, pinagsalikop niya na lang ang mga daliri nila. Mabilis na napalingon sa kanya si Arthur. Nakaawang ang bibig habang tinitingnan ang mga kamay nila. Sumilay ang ngiti sa mga labi ni Jasmine. Oh, ikaw ang nagsimula, kaya bakit parang ikaw ang gulat na gulat dyan? Gusto mong hawakan ang kamay ko? Bakit mo naman gustong hawakan? Ano ba sa tingin mo? Napakagatlabi si Arthur pagkatapos yung itanong. Umiwas pa ng tingin at hindi kayang salubungin ang kanyang pagtitig. Hina mo naman pala. Ikaw ang biglang manghahawak dyan tapos ikaw ang uurong? Natatawa niya pang tanong. Pilit namang kinurot ni Arthur ang noo. Pero hindi naman maitago. May mga munting ngiti pa rin ang sumisilay sa mga labi nito. Hindi naman siya manhid para hindi malaman ang nararamdaman ng ama ni Kate para sa kanya. Alam niyang nahuhulog na ang damdamin ni Arthur at ganoon naman din siya kaya hindi niya na pinigilan pa. May mga couple na nagsasayaw na, sabi ni Jasmine kay Arthur. Tapos na rin naman, after party ng kasunod, gusto mo na bang umuwi? Tumunghay si Arthur sa kanya. Gusto kong sumayaw kasama ka. Tumaas ang mga kilay ni Jasmine. Ha? Paano? Ngumiti naman si Arthur. Hinila siya nito habang pinapaandar ang wheelchair. Hindi niya alam kung paano ang gagawin ni Arthur. Pero nagulat na lang siya nang bigla siya nitong paupuin sa kandungan nito. Hoy, ano to? Nakakahiya para tayong magjowa na naglalampungan dito sa gitna. Kung gusto mo kong kandungin sa bahay niyo na lang, wag dito. Mariin niyang bulong kay Arthur. Humalakak naman si Arthur at hinawakan ang kanyang bewang. Paano naman kita maisasayaw? Baka ibang kandong ang magawa mo. Tinakpan niya agad ang bibig ni Arthur. Bastos ka? Tinanggal naman ito ang kamay niya at ngiting-ngiti habang nakatitig sa kanya. Ang ganda mo. Upo ka lang dyan. Isasayaw kita. Hindi na napigilan ni Jasmine ang pagtawa nang paandarin nito ang wheelchair. Para lang silang naglalaro roon sa halip na sumasayaw. Mas lalo tuloy siyang nahiya dahil para silang mga bata sa dance floor. Sayaw ba to? Para lang tayo naglalaro. Tawang-tawa na sabi ni Jasmine sa kanyang amo. Hindi naman matanggal ang ngiti ni Arthur habang nakatitig sa kanya. Tila nahuhumaling sa mga tawa niya. Ang ganda mo. Lalo na kapag masaya ka, Jasmine. Bumaba ang tingin niya rito at mas lalong napangiti. At mas lalo ka rin pumapogi kapag masaya ka, Arthur. Nagtawanan sila at naglapat ang mga noo. Isa lang yon sa mga masasayang gabi na magkasama sila ni Arthur. Kahit hindi bigyang linaw nito, mga kilos pa lang, alam ni Jasmine na may pagtingin na sila sa isa't isa. Hi, Jasmine! Nakangiting bati ni Arthur sa kanya at may hawak na isang bouquet ng mga bulaklak. Para sa'yo! Umawang naman ang bibig niya at tinanggap iyon. Wow! Saan galing to? Nakakagulat ka ah! Hindi ko inasahan na may ibibigay kang bulaklak. Mahinang tumawa si Arthur at mataman siyang tiningnan. Hindi ko kasi gustong itanong sa'yo ang isang bagay nang walang binibigay na bulaklak. Ano bang itatanong mo? Tanong ni Jasmine. Napalunok si Arthur, saglit na umiwas ng tingin bago muling bumalik sa kanya ang paningin. Gusto ko sanang itanong sa'yo kung tayo na ba? Hindi napigilan ni Jasmine ang paghalakhak. Ay, hindi pa ba tayo? Nagpapahawak na nga ako ng kamay, nagpapakandong at nagpapahalik. Hindi pa ba tayo nun? Umawang naman ang bibig ni Arthur. Hindi makapaniwala sa kanyang sinabi. Maya-maya'y natawa na rin ito at napailing. Halika nga rito. Lumapit naman siya kay Arthur at nagpahila rito. Akala ko naman tayo na. Bigla-bigla kang nagtatanong dyan. I'm sorry. Hindi kasi kita niligawan. Kaya naisip ko, baka walang label ang mayroon sa ating dalawa. Kung sinabi mong hindi pa tayo, manliligaw agad ako sa'yo. Nangingiting sabi ni Arthur habang hinahawakan ang kanyang kamay. Hinaplos niya naman ang mukha nito. Hindi na. Okay lang naman sa akin kahit hindi ka naman ligaw. Sabay lang tayong mahulog sa isa't isa. Kaya walang problema sa akin kung manligaw ka man o hindi. Mahalaga lang sa akin na pareho tayong malinaw ang feelings. Na pareho nating alam na gusto natin ng isa't isa. Binalot siya ni Arthur sa isang mahigpit na yakap.
Sana huwag kang magsawa sa akin. Kahit na ganito ako, sana magtagal ka sa akin, Jasmine. Hinaplos niya ang buhok nito, sabay halik sa noo. Oo naman, magtatagal ako sa piling mo. Hindi ako magsasawa sa'yo. Sure akong kaya pa kitang mahalin. At alam mo, kapag mahal ko, hindi ko sinusukuan kaya wala kang dapat na ipag-alala. Payapa naman niyang minamahal si Arthur. Wala naman siyang nakikitang mali. Sinabi niya rin sa mga magulang niya na sila na ni Arthur. Wala namang tutol ang mga ito. Gayunpaman, alam niyang nag-aalala dahil nga paralisado ang kanyang boyfriend. Pero binigyan niya naman ng assurance ang mga ito na wala namang kaso sa kanya yon. Pero kahit pa ulit-ulit niyang ipakita na mabuti ang kanyang intensyon, may mga salita pa rin talaga siyang maririnig mula sa kanyang paligid. Asus, naniniwala ka ba rin sa Jasmine na yon? Si Ma'am Claire lang din yon, iiwan si Sir Arthur kapag walang pakinabang, sabi ng isang kasambahay. Sa tingin niyo kung hindi mayaman si Sir Arthur, mananatili yang si Jasmine at papatulan niyang si Sir? Sinubukan siyang ipagtanggol ng isang kasambahay. Di naman siguro, Ate Leng. Mukhang gustong-gusto naman siya ng mga likaw ko. Parang wala rin naman sa mukha ni Ate Jasmine ang maging oportunista. Ay nako, hindi ako naniniwala. Giit pa ng kasambahay na si Leng. Pera lang sigurong habol niyan. Siyempre, ikaw mahirap ka, caregiver ka lang. Tapos may nag-aalok sa yung mayamang lalaki ng ganyan. Tatanggihan mo pa ba? Siyempre hindi, no? Okay lang na paralisado ang boyfriend basta ba sunod ka sa luho at makikinabang sa yaman? Umalis na lang si Jasmine roon. Hindi na siya tumuloy sa pagpasok sa kusina. Hindi niya matanggap ang mga sinasabi ng mga kasambahay tungkol sa kanya. Hindi naman siya ganoong klase ng tao. Hindi niya minahal si Arthur dahil lamang mayaman ito. Siguro ay nagpapasalamat na lang si Jasmine dahil mayaman si Arthur. Baka kung hindi mayaman ang boyfriend niya, mahihirapang tugunan ang mga pangangailangan nito. Siguro, baka nga oportunista siya. Paano kung paralisado lang si Arthur at hindi ito mayaman? Mananatili pa rin ba siya kay Arthur? Kaya mabuti na lang din na mayaman ito. Pero hindi dahil gusto niyang makinabang, kundi dahil gusto niyang matugunan lahat ng mga pangangailangan ni Arthur sa kondisyon nito. Para sa iyo, love. Nakangiting sabi ni Arthur habang pinapakita sa kanya ang isang mamahaling kwintas. Nang makita ko to sa online store, naalala kita, kaya binili ko para sa'yo. Maganda ang kwintas pero hindi niya matatanggap yon. Sorry pero hindi ko matatanggap yan. Hindi ko rin naman yan masusuot pang araw-araw. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Arthur. Pero bakit? Regalo ko to sa'yo kaya sana tanggapin mo. Ayaw mo ba? Gusto mo bang palitan ko? Ikaw mismo ang pumili. Umiling agad si Jasmine. Okay lang. Maganda naman pero ayoko kasing tumanggap ng mga mamahaling gamit mula sa'yo. Hindi ako oportunista at manggagamit. Kumunot ang noo ni Arthur. Halatang hindi makapaniwala sa mga sinabi niya. Wala akong iniisip na ganyan. Bakit mo biglang naisip ang mga ideyang yan? Anong problema, love? Sabihin mo sa akin. Umiling naman siyang muli. Ayokong isipin ng ibang tao na yun ang habol ko sa'yo. Parang ayaw nilang maniwala na mahal kita kasi ikaw yan. Iniisip nila na mahal kita dahil lang sa pera mo. Iniisip nila na nananatili lang ako sa'yo dahil mayaman ka. Parang hindi sila makapaniwala na kaya kitang mahalin sa kabila ng kondisyon mo. Namungay ang mga mata ni Arthur. Ibinaba ang kahon ng kwintas para abutin ang kanyang kamay. Bakit? Ganun ba ang habol mo sa akin? Siyempre hindi. Bulyaw niya rito. Baliw ka ba? Siyempre mahal kita. Wala naman akong pakialam sa pera mo. Hindi naman ako nahulog sa yaman mo. Sa mga pangaakit mo ako tinamaan. Umalpas ang mahinang tawa ni Arthur. Yun naman pala eh. Wala ka dapat ipag-alala. Kahit yun ang isipin nila, para sa akin, sobrang security ang nararamdaman ko kapag kasama kita. Pakiramdam ko, kahit ano pang mangyari, hindi mo kami iiwan ng anak ko. Kahit ang dami kong pagkakamali at pangit sa buhay ko, nakikita mo man, pero niyayakap mo pa rin. Lumandas ang mga luha sa pisngi ni Jasmine. Siyempre, yayakapin ko lahat yan. Mahal kaya kita, kaya nga nasasaktan ako na ang tingin nila sa pag-ibig ko sa'yo, ganun lang kababaw. Nakakainsulto kaya, sarap nilang pagbuhul-buhulin. Pinunasan ni Arthur ang mga luha niya. Sino ba yon? Sino bang nagpapaiyak sa'yo? Hindi ka dapat umiiyak sa mga ganong klase ng tao, love.
Hindi niya nasinagot ang tanong nito at mahigpit na lang itong niyakap. Wala. Basta, I love you. Walang kahit na anong rason. Mahal kita. Humalakak naman si Arthur at gumanti ng yakap sa kanya. I love you too. Saka ano naman kung yaman ang habol mo sa akin? Hindi ba mas maganda yon? Ibig sabihin, mas may pang-akit pa ako sa'yo. Masama niya naman itong tiningnan kaya tumawa na lang ulit ang kanyang boyfriend. Masaya lang ang mga buhay nila. Gayunpaman, mukhang parating pa lang ang malaking dagok sa kanilang mga buhay. Sa mga lumipas na araw, unti-unting nagkakaroon ng panghihina ang katawan ni Arthur kahit halos araw-araw naman ang check-up. Hindi niya alam kung bakit pero ayaw naman sabihin sa kanya ni Arthur hanggang isang araw, binigla na lang siya ng boyfriend niya sa desisyon na ginawa nito ng mag-isa. Maghiwalay na tayo. Seryosong sabi ni Arthur sa kanya. Kumunot ang noo ni Jasmine, pilit tinatago ang sakit na nararamdaman. Ilang araw niya nang napapansin yon. Unti-unti na lang nanlamig sa kanya si Arthur. Gusto niyang isiping epekto lang ng sakit nito, pero alam niyang hindi. Hindi mo ba ako narinig? Sinabi na nga na maghiwalay na tayo. Sabi pa ulit ni Arthur. Umiling naman si Jasmine at kinuha ang pagkain nito. Kumain ka na. Tanggal ka na. Sigaw ni Arthur at tinabig ang kamay niya kaya natapon ang pagkain nito. Maghiwalay na tayo. Ayoko na. Umalis ka na rito. Bakit? Hindi mo na ba ako mahal? Mahina niyang tanong at pilit na pinapakalma ang sarili. Umiwas ng tingin si Arthur at lumandas ang mga luha sa pisngi. Napalanok si Jasmine at matamang pinagmasdan ng kanyang boyfriend. Kung may problema ka, magsabi ka. Umiiyak ka. Tinatanong lang kita kung mahal mo pa ba ako o hindi. Alam kong mahal mo ako at may problema ka lang. Alam kong may problema ka sa kondisyon mo. Caregiver mo ako at hindi naman ako mangmang para hindi malaman na nadadagdagan ng mga iniinom mong gamot. Mamamatay na ako. Mariing sabi ni Arthur. Narinig mo ba yon? Mamamatay na ako. May taning na ang buhay ko. Pagkatapos kong maging paralisadong ganito, magpaalaga at maging pabigat sa'yo. Mawawala lang ako sa mundo at iiwan kita rito. Kaya habang mas maaga pa, maghiwalay na lang tayo. Ayokong mas masaktan ka. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Arthur. Ayoko nito. Pero ang mga infection ko dahil sa pagiging paralisado ko, mabilis na kumakalat at mahirap ng gamutin. Kahit gaano pa karami ang pera ko, hindi na magagamot pa. Ayoko nito. Ayokong iwan ka. Ayokong iwan ang anak ko. Gusto ko pang mabuhay. Hindi ko matanggap na matatapos lang sa wala ang buhay ko. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang boyfriend. Sabay silang umiyak, dinadama ang sakit ng katotohanang naghihintay sa kanya. Pinunasan ni Jasmine ang mga luha nito at pinilit ng umiti. Love, tumingin ka sa akin. Tumingin ka. Magpapakasal na tayo. Hindi ba pangarap mo yon? Magpakasal tayo. Mamuhay tayo bilang mag-asawa. Sa mga natitirang bahagi ng buhay mo, magiging Mrs. Likaw Kumoko ha? Mas lalong napahagulgol si Arthur. Hindi kita kayang itali sa akin kung alam kong mawawala rin ako. Ayoko. Gusto kong maging malaya ka. Malaya kang magmahal ng iba. Tumulo na naman ang mga luha ni Jasmine habang nanginginig ang boses. Sa tingin mo ba, kaya ko pang magmahal ng iba pagkatapos mo? Hindi na. Hindi na ako makakaahon sa'yo. Mahirap ng pantayan ng ibang tao ang pagmamahal mo. Wala naman din akong ibang lalaking naiisip na pakakasalan kundi ikaw. Dahil gusto rin at may hinahabol na oras sa mundo, nagpakasal na nga sila ni Arthur. Sobrang simple lang ng kasal nila pero masayang masaya si Jasmine. Nag-honeymoon sila kahit magkatabi lang silang natulog, labis pa rin ang kagalakan ng kanyang puso. Sinulit nila ang bawat sandali ng magkasama. Sa mga huling araw ni Arthur, sinamahan niya na ito sa ospital. Sobrang payat na nito at ang dami na ring nakakabit sa katawan. Nahihirapan na kasi talaga itong huminga. Love, mahal kita. Mahal ko kayo ni Kate. Sabi ni Arthur habang nanginginig na sa paghabol ng hininga. Tumango naman siya at bumulong sa kanyang asawa. Mahal na mahal rin kita. Mahal ka namin ni Kate. Sabihin mo lang kapag magpapahinga ka na. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa anak natin. Hindi ko pababayaan si Kate.
Malakas na suminghap si Arthur at pilit na hinawakan ang mukha niya. Jasmine, salamat, asawa ko. Salamat. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Jasmine. Mga simpleng salita lang pero alam niyang mabigat ang mga kahulugan. Marahan niya itong hinalikan sa noo. Magpahinga ka na, love. Salamat din sa lahat. Hindi ka namin makakalimutan, sabi ni Jasmine sa kanyang asawa na si Arthur. Tuluyan ang namaalam si Arthur ng gabing iyon. Alam niyang hirap na ang katawan nito. Kaya hangad niyang kung nasaan man si Arthur ngayon, magkaroon na ng kapayapaan ang puso at isip nito. Hey Papa, 18 na po ako, sabi ni Kate sa puntod ng tatay nito. Miss na miss ka na po namin ni Mommy. Sayang lang, sana ikaw pong last dance ko sa 18 Roses. I love you, Papa. Marahang niyakap ni Jasmine ang anak nila. Ilang taon ang lumipas pero nangungulila pa rin siya kay Arthur. Gayunpaman, lahat ng mga alaala at mga panahong kasama nila ito, hindi pa rin nawawala sa kanilang puso at mga isipan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na maikli lang ang buhay nating mga tao. Hindi rin natin alam kung kailan babawiin ng Diyos mula sa atin ang ating mga buhay. Kaya naman, hanggang may pagkakataon, piliin nating gumawa ng masasayang alaala kasama ang mga taong nagmamahal sa atin. Tandaan din natin na may mga pangyayari na nagaganap sa ating mga buhay hindi para pasakitan tayo, kundi para lang tulungan tayo sa mas tamang landas na dapat nating tahakin. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.